Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 20, 2026, Sabado ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng Kronika chapter 24 verses 17 to 25. Pagkamatay ni Joaida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asyeras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito nagalit ang Diyos at pinarusahan ng taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Gayunman hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya ito, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. At patapos na ulit ang ating linggo. At sa buong linggong ito ating nabasa ang kwento mula sa mga aklat ng mga hari at ganun din sa aklat ni Sirak. At ngayon ay nasa aklat tayo ng mga kronika. Bagamat ito ay iba't ibang libro o aklat sa Biblia, pero makikita natin po yung continuation ng kwento na talagang magkakaugnay at totoong nangyari at totoong may mga sa kasaysayan, mapabiblia man o sa mismong kasaysayan ng bawat bansa ay nakasulat ang mga ito. So, ganun pa man, ang paalala sa atin sa araw na ito ay yung tawag na piliin maging tapat sa Diyos. Yung katapatan, napakahalaga niyan para sa ating Panginoon. Na anuman ang mangyari, ay hindi natin tatalikdan dapat ang Diyos. At ito yung naging kamalian ng mga taga-Huda at Jerusalem sa kanila pong patuloy na pagtalikod sa Diyos matapos ang mga iba't ibang mga pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kung kaya, pwedeng makita na bakit patuloy magpasa hanggang ngayon? Bakit ang Israel ay nagkakaroon ng kaguluhan? Isang pwedeng tingnan natin ay kasi may marahil may mga pinuno na talagang mas pinipiling
maglingkod sa tao kaysa ang maglingkod sa Diyos. Maraming lingkod o pinuno ang mas pinipiling paglingkuran ng tao kaysa ang paglingkuran o maging tapat sa tao kaysa ang maging tapat sa Diyos. So hindi ito po pwede, no? Kaya nawa mga kapatid, no, patuloy natin pagnilayan na ang mga nangyayari, marahil na ang mga nangyayari sa atin, mga problema at kaguluhan ay dahil sa mga desisyon na ating ginagawa na pagtalikod sa Diyos. Kaya inaanyayahan tayo muli na magbalik loob sa Diyos at manatiling tapat sa kahit anong pagkakataon ng ating buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.